Hello, good morning po sa ating lahat at sa Panginoon, and I am very grateful and grace uh, that God given me an opportunity to share the Word of God this morning, and I would like to honor our God, our Lord God Jesus, sa umagang ito, at siya ang nagbibigay ng kalakasan at victory, because our Lord God Jesus is victorious, at napakabuti ng Panginoon na siya po ay nanguna, nangunguna sa lugar na ito. And I'm very grateful po sa Panginoon na siya ay patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa amin. Before we dive in the Word of God, I just want to uh, mag-pray po tayo sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Lord God Jesus, thank you for the day that you give to us, and we are very grateful and honor na binigyan mo kami ng opportunity na ako'y makatayo sa unahang ito, and let the word na ibibahagi ko sa umagang ito na kayo ay manguna, O God, at kayo nga, Panginoon, ang magbigay ng knowledge and wisdom sa akin, O God. I know that hindi po karapat-dapat sa unahang ito, but because of your grace, O God, ako po ay binigyan mo ng karapatan para ako'y magbahagi ng iyong salita sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po sa iyong mga pagpapala. At hayaan mo, Panginoon, ang iyong presence ay pumalagit na sa aming kalagitnaan at sakupin mo lugaring ito, O God. Patuloy nga kayo, Panginoon, kumilos sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Hallelujah. Buksan po natin ang Bible natin sa Matthew 7 verse 24 to 27. Basahin natin. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. Then the rain fell, and the floods came, and the wind blew and beat against that house, and it fell, and great was fall of it. Next. Hallelujah. Hallelujah. This is the last Sermon of the Mount na ginawa ni Jesus Christ at that time. Ito po yung series ng Sermon of the Mount from Matthew 5, 6, and 7. Hallelujah. Kung mapapansin natin, baba po natin doon. Gumawa ako ng illustration dito ng dalawang bahay. Yung isa po ay nakatayo sa sand, yung isa ay nakatayo sa rock. Kung babasahin natin sa Matthew sa 24, sabi rito, wise man, everyone who hears this word of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. Napakalinaw dito na sinabi ng Panginoong Jesus, ang wise man build his house on the rock. It means his foundation are the word of God and Jesus as the center of his life. Nagre-reminisce sa akin na I remember when I was still affiliated in my previous work po, which is yung real estate. Nasa real estate pa po ako. At napakaganda po nito kasi alam nyo, sa real estate, ang daming lagi naming hinahanap ng mga clients po namin dito is location, location, location. At kung i-rely naman po natin doon sa sinabi ng Panginoong Jesus, ito po foundation, foundation. Hallelujah. Gusto ko lamang po i-recap yung location, location. When I was still working po sa real estate, most of our clients is looking for a good location ng kanilang bahay. Bakit? They are, yung concern po nila is
yung location is yung ROI, yung return of investment. Bakit sila mag-i-invest sa location, sa lugar na to? Ano ba ang kanilang magiging profit? Magiging profitable ba to in the future? At the same time, if they were going to resell it again, is meron bang appreciation of value na yung location? At if we rely po doon sa sinabi ni dito sa parable na ito, is napaka talino ng mga clients po namin dahil hindi lamang nila concern nila is bumili or kasi may dalawa pong klase, investor or yung end user. End user po ay ito yung titira nila. At yung investor, ito naman yung magbibili at i-resell nila in the future. At titignan nila if yung value ng property nila will be appreciated in the future. So napakagaling ng mga napakatalino ng mga investor, and most of our clients are investors. Yun yung mga na-encounter po namin noong ako ay nag-work pa sa ganitong work. At napakaganda po ng last sermon po ni Jesus Christ sa Sermon of the Mount, kasi if yung nagtatrabaho po ako, sabi ko location. But dito po ay sinasabi ng Panginoon Jesus ay yung foundation. Ano po ba yung foundation natin? Foundation po natin sa buhay. Kasi sabi rito, yung wise man daw po ay he built his house on the rock. It means his foundation are the word of God and Jesus as the center of his life. One thing I realized na napaka-importante pala ng bilang isang Kristiyano, ang maging pundasyon natin ay ang ating Panginoong Jesus sa ating buhay. Bakit? Napakatibay na foundation ang Panginoon Jesus sa ating buhay. Bakit? Ang gusto lamang kasi ng Panginoong Jesus, ng Panginoon po natin is not to ang tawag dito, hindi lamang po tayo ay umattend or makarinig sa kanyang mga salita. At the same time is to have a relationship to Him. Sabi nga, lagi kong paulit-ulit na binabanggit na dito, na we have a right sa lahat po ng kanyang kinreate. Sabi nga sa Genesis, na we have a dominion, or we have the right to dominion everything that He has created in this world. Ibig sabihin po, lahat po ng mga bagay na meron dito sa mundong ito ay meron po tayong karapatan. And His original plan po sa atin ng Panginoon is to have a relationship to Him and to have a dominion to everything that He has created. Hallelujah. Paano po ito? Ito pong sinasabi ng Panginoong Hesus dito sa Sermon of the Mount, na last sermon niya sa parable na ito, ay kailangan pala ang ating foundation is ang ating Panginoong Hesus sa ating buhay. Hindi lamang pala kailangan i-comply lang na atin na we are serving the Lord because we are attending the church every Sunday. Hindi pala ganun na kailangan natin na umattend lang sa church tapos na. No. Kailangan natin maging foundation ang ating Panginoon Jesus sa ating buhay. Paano? Kailangan po natin magbasa ng Bible. Bible is our basic instruction po bago tayo pumunta sa tunay na buhay, tunay na paroroonan ng ating buhay. At ang ating Panginoon, gusto lamang niya na tayo ay magkaroon ng relationship sa Kanya. Paano? Kailangan po natin basahin ang Kanyang mga salita. Napaka-importante nitong sinabi ng Panginoong Jesus noong nandun siya sa lugar na ito, na siya ay nangangaral, dahil
Marami po sa atin na nabubulag lamang, nabubulag sa ngayon because wala po tayong mga problema. Marami tayong pera, hindi tayo nakakaranas ng hirap, karamihan po. Pero in times of nagkakaroon tayo ng problema, doon natin hinahanap ang Panginoon. At alam niyo, napaka-grateful, napakabuti po ng ating Panginoon. Why? Because even though na tayo ay nakalimot sa Kanya, hindi tayo binigyan ng o inalis yung right natin, yung karapatan natin na bumalik tayo sa Panginoon. Na kahit tayo ay nakalimutan natin siya, tayo ay binibigyan niya ng opportunity to have a relationship po ulit sa ating Panginoon. Napakalinaw po rin dito na kailangan po natin maging wise. Wise man to build his house on the rock. Kailangan natin, ang rock na sinasabi po rito ay ang Panginoong Jesus at ang kanyang mga salita. Hallelujah. Next, excuse me. And yung isa naman, ayan, yung isa naman po ay, balikan natin And the rain fell and the floods come and the winds blew and beats on the house, but it did not fall because it had been founded on the rock. Hallelujah. Dumating ang unos, dumating ang rain, dumating ang malakas na hangin and flood. Yung tao na nagtayo o yung builder na nagtayo doon sa rock ay dumating yung araw na ito ay binagyo, umulan at bumaha. Ngunit ang bahay na iyon ay nanatili at hindi po nagiba. Hallelujah. Napaka-galing po ng ating Panginoon Jesus dahil ito po ay kumilos siya sa taong yun, sa builder na yon na ito ay naging matalino at ito'y tinayo niya sa mabuting pundasyon. At meron isang tao o isang builder. Yun naman po ang foolish. Sabi rito, because it has founded on. And everyone who hears this word of mine does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and beat against the house, and it fell, and great was the fall of it. Hallelujah. Sabi rito, yung isa naman pong builder ay nagtayo sa sand. So yung foundation niya po sa sand. Try to imagine kung tayo po nasa beach, siguro naman po lahat tayo nakapunta ng beach. Kung hindi man, ay meron na buhangin na once na hinawakan natin and then hinold natin yon. Kahit na hinawakan, hold natin, pag binitawan natin siya, nawawala siya, di ba? Nalalaglag siya. Unlike pag nagdampot po tayo ng rock, nasa hands natin, or sa dalawang hands natin, or pagbukas po natin yan, andun yung rock. Matibay pa rin siya, buo pa rin siya, at same form pa rin siya. Unlike ng sand, pagka binukal natin, nawawala yung form niya. Anong ibig sabihin po nito? If tayo po ay nagtayo ng foundation natin sa Panginoong Jesus, at ang buhay natin ay binigay natin sa Kanya, at hindi lamang just to na-hear lang natin, narinig lang natin ng Panginoon sa kabilang tenga, sa kanang tenga at lumabas po sa kaliwang tenga. Ayun po ay ang sinasabi ng Panginoon dito na tayo ay foolish man. Na nagtayo ng pundasyon, nagtayo ng faith sa sand. Napaka-importante na sinabi ng Panginoon na when you hear, you obey. Kailangan po natin sumunod sa Panginoon. Hindi lamang po narinig natin, hindi lamang sapat na tayo ay nakarinig. Kailangan natin siyang i-obey. Hallelujah. Don't build your spiritual house
on the shifting sands of philosophy and opinion. Hallelujah. Hindi po natin kailangan i-build yung spiritual life po natin sa only yung konsepto lang po. Kasi marami pong mga Kristiyano na nabibuild lang o inilalagay nila ang kanilang faith ayon sa kanilang nalalaman. Minsan nagiging matalino lang tayo dahil yun yung nababasa natin. Ito, alam ko na yan, ganito na lang yan. Pero we do not ask the Holy Spirit na i-guide po tayo dun sa kanyang mga salita. Or nagiging gusto lang natin, a-attend lang po tayo. Pero hindi natin siya napapractice. Hallelujah. Next po natin, may ginawa po ako dito. Ayan. May dalawang uri ng tao according to the scripture. May dalawa pong builder. Check. May dalawa pong bahay, parehas na tinayo. May parehas na storm o parehas na problema na narating. Check. Pero ang pinagkaiba po nila is foundation rock and foundation sand. Try to imagine po ang bahay, kapag yan ay binili natin, ang bahay, pag binili po natin, nakikita lang natin structure, but not the foundation. When it comes po, nang nagkaroon tayo ng mga problema, nagkaroon ng malakas na hangin, malakas na ulan, ang foundation po kasi ang maghahawak ng bahay po natin. Tandaan po natin na magkaiba ang house sa home. Ang house po is only the structure, but the home is our family. Doon nabubuo po yung relationship. Tandaan natin na hindi lang ibig sabihin na tayo po yung magkakasama sa loob ng bahay is merong unity. Hallelujah. Hindi porket tayo ay nakikita-kita sa bahay, tayo po ay iisa ang layunin. Iisa ang pananaw sa buhay. Tandaan natin na magkaiba ang bahay sa home. Iba ang magkaroon ng relationship sa Panginoon. At iba rin magkaroon lamang po tayo o mag-umattend lang po tayo sa church. Hallelujah. For example po yung bahay na ito, ayan, church siya, halimbawa, church, itayo lang po siya sa sand. Ano po yung sand na to? Ito yung faith natin. Ito yung pananampalataya natin sa Panginoon. We just attending the church. Ma-attend tayo sa church dahil yun ang sabi ng pastor natin. Ma-attend tayo sa church dahil yun ang sinasabi ng Panginoon sinasabi lang ng Panginoon sa atin na magkaroon tayo ng fellowship. Pero hindi lamang doon natatapos. He wants to have a relationship to Him. Tandaan natin na magkaiba po ang relationship o maging tau-tauhan lang tayo sa church. Yung attend lang tayo, makikinig lang tayo sa pastor, tapos na at uuwi tayo. No. Napaka-importante po na magkaroon tayo ng relationship and foundation po sa ating Panginoon. So, like what I said, napaka-iba o magkaiba yung uma-attend lang tayo sa church at nagkakaroon tayo ng relationship sa Panginoon. Parang naman po sa bahay, magkaiba po ang structure sa relationship. Magkaiba po ang house sa home. Hallelujah. Pero nga sabi ko nga sa inyo, hindi porket na magkakasama tayo sa bahay ay meron tayong iisang layunin. May isa tayong unity o may isa tayong objective. So napaka-importante po na to build ourselves, to build our life in the foundation na meron pong nandun ang Panginoon Jesus. Nandun po ang ating Panginoon. Na kahit na anong storm, kahit na anong sakuna, kahit anumang bagyo, anumang hangin, anumang flood na maranasan natin,
natin. Pero kung nandun ang Panginoon, Jesus, sa ating buhay, kahit na anong storm, kahit na anong flood, kahit na anong gano'ng kalakas ng hangin ang maranasan natin sa buhay natin, hindi tayo magagapi dahil nandun ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi sa 1 Corinthians, for other foundation can be laid than which already been laid, which is Jesus Christ. Hindi na natin kailangan ng ibuwis yung buhay natin. Sapagkat ang Panginoong Yesus, tinubos na tayo eh. Right? Tayo po ay na-save na ng ating Panginoon. Ang gagawin lang po natin is to have a relationship to Him. Hallelujah. Sabi rin niya dito sa 1 Corinthians 3 verse 14, if anyone works abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward. If any man work shall be burned, he shall suffer loss. Hallelujah. Napaka-importante po na magkaroon tayo dito ng hindi lamang taga-upo, kailangan din po natin maging worker kasi napaka-importante na sinabi dito ng Panginoon na we have a reward after this word. Kung itong mundong to ay hindi naging maayon sa atin, kakaroon tayo ng suffer, ng dismayed dahil tayo po ay nabigo sa mundong ito. Pero alam niyo, ang Panginoon hindi natutulog. Naririnig niya at nakikita niya lahat ng mga bagay na ating pinagdarasal, na ating ginagawa. Hallelujah. Next po natin. Sabi sa Romans 10 verse 17, so faith comes from hearing and hearing through the word of Christ. Napaka-linaw po rito na ang pananampalataya po ay comes from hearing. At ang pakikinig po ng salita ng Panginoon ang magbubuo ng ating pananampalataya kay Kristo. Hallelujah. Kaya nga sabi niya dun sa previous sermon niya sa Mount po, sabi rito, yung sa narrow way, kung naaralala po natin, enter by the narrow gate, sabi po doon, enter by the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who go in by it, because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who finds it. Pansinin natin, di ba pag dumaan tayo sa kalsada, kahit sa highway, lalo rito sa Canada, malalaki po yung mga kalsada. Nadidistract po tayo pag malaki ang kalsada because marami yung dumaraan eh. Imagine natin, yung mga dumadaan na lang na yun ay yung mga problema. Pataas ang risk natin sa accident. Pag nandun tayo sa wide road tayo, right? Kasi nandyan yung truck, nandyan lahat, nandyan maraming mga sasakyan. Kahit sabihin natin tayo po ay maingat na driver, professional na driver tayo sa Pilipinas, professional tayong driver, maingat tayo, and nagpe-pray tayo dahil na makarating tayo roon sa gusto nating paroroonan. Pero how about yung ibang driver na kaskasero na wala silang pakialam? Diba? Na pwedeng mag-cause ng accident. Sabi ng Panginoon dito, mas mabuti pa na tayo ay dumaan sa narrow way, sa makipot na daan. Kasi imagine niyo, kung maikli lang po or nasa alley. Tama ba? Alley road ba ang tawag doon? Yung maliit na road lang po, dinaanan natin. Wala po masyadong distraction. Kasi ikaw lang ang dumadaan, one way lang. Diba sinabi nga ng Panginoon na sa John 14:6, na I am the way, the truth, and the life. No one comes to Father except through me. Bakit pa kailangan natin ng maraming road? Bakit pa kailangan natin dumaan sa wide road? Kung pwede tayong dumaan sa narrow way, walang distraction, at papunta lamang po sa Panginoon. Ganyan yung sinasabi ng Panginoon dito sa Matthew 7, 24
to 27, dito sa parable niya. Sa parable na sinabi ng Panginoong Jesus, the last parable, Sermon of the Mount ni Jesus Christ at that time, na ano ba tayo sa dalawang taong ito? Tayo ba ay foolish man? O maging wise man tayo? Hallelujah. Maging wise man tayo na i-build natin ang ating buhay, ang ating faith sa matibay na foundation? O maging foolish man tayo na ma-distract lang tayo ng mundong to? Na masira lang o makuha tayo ng kaaway sa mundong to. Alam po natin na ang mundong to is maraming bagay na makakapagbigay sa atin ng kaginhawaan. Ang pera, ang kayamanan, ang fame. Pero tandaan po natin, lahat ng yan ay temporary. Pero ang salita ng Panginoon is eternal. Lagi ko kong binabanggit na napaka-importante, not just only to attend the church, pero kailangan po natin maging pundasyon ng ating Panginoon. Sabi sa James 1:22-25, do not deceive yourself by just listening to His word. Instead, put into practice. Whoever listens to the word but does not put into practice is like a man who looks in a mirror and sees himself as he is. Hallelujah, napakalino ng salita ng Panginoon dito na sinabi niya, do not deceive yourself by listening to His word. Instead, put into practice. Halimbawa na lang po, magkaroon tayo ng bumili tayo ng puzzle, right? Sa puzzle na yan, pagbukas natin ng box, may instruction po doon. Paano natin mabubuo yung instruction o yung puzzle na yun if we just read only the instruction and not putting into practice? Tandaan natin na hindi natin mabubuo ang ating sarili o hindi natin mabubuo yung puzzle na yun kung hindi natin siya susundan yung instruction, right? So napaka-importante na not only to listen His word, instead put into practice. Whoever listens to the word but does not put into practice is like a man who looks in a mirror and sees himself as he is. Para tayong patay na mananampalataya. Right? Na nakikinig lang tayo pero hindi natin pinapractice yung salita ng Panginoon. Tandaan natin na napaka-importante na we build our foundation into Jesus. To build our relationship into Jesus. Tandaan natin mga kapatid na hindi lamang po tayo nabubuhay sa tinapay. Diba? Na lagi natin binabanggit na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Napaka-importante na tayo ay ma-build natin. Kaya sa mga oras ito, mga kapatid, saan ba tayo nabibilang? Sa tao na nagtayo ng pundasyon sa Panginoon o sa tao na nag-build ng kanyang pundasyon sa buhanginan? Hallelujah. Next slide, please. Next slide. Sabi rito, Matthew 6:24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Hallelujah. You cannot serve two masters. Sabi rito, is either he will hate the one and love the other. Kung tayo po ay nabubuhay dahil lamang po sa kayamanan ng mundong ito, we are deceiving of this world, this secular world. Tayo po ay mawawala po sa track.
Tandaan po natin na napaka-importante po na maging vigilant tayo sa mga panahong ito because this is the last days na po. At malapit na po dumating ang Panginoon. If we are not aware and vigilant sa ating buhay, tayo po ay mapapahamak. Hallelujah. Before I end up po is I just want to share that living in Christ is the key is obedience. Being obedient in our Christ is the only way to Him na tayo po ay nasa tamang path. Living in Christ, the key is obedience. Follow the narrow road. Beware of false prophets. And put God's word into practice. Not everything na naririnig po natin. Hindi po sinabi ng Panginoong Yesus na kabisaduhin natin ang buong Biblia. Even Satan po ay kabisado niya. Memorize niya ang Bible. Pero ang sinasabi niya rito, put into practice. Isagawa natin lahat ng ating kanyang mga salita at gawin po natin pundasyon si Jesus bilang ating pundasyon sa ating buhay. At huwag po tayo maging foolish man tulad ng binabanggit sa kanyang mga salita. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. Lord God, Jesus, hallelujah. We honor you. We give you praise. We lift up your name, O God. You are the God of God. You are the Lord of Lords. You are the Alpha and the Omega, O God. You are the beginning and the end. Thank you for the word that you sent us this morning to each and every one, O God. We are very and grateful. We are blessed and grateful to hear your word this morning, O God. Patuloy na kayo pumili sa amin, not only to hear your words, but also to obey and practice your words, O God Jesus. We are very grateful na kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pagkakataon na kami ay makarinig, Panginoon, ng iyong mga salita. And we are very vigilant na, Panginoon, sa mga bagay na makakadistract sa amin. Like what you said in your words, that we cannot serve two masters, O God. Kayo lamang ang makakapagbigay sa amin ng kalinawan sa aming buhay. Hayaan mo, Panginoon, na ng aming buhay ay na kayo maging foundation ng aming buhay. As like what you said sa iyong mga salita na walang ibang daan kundi kayo lamang po, Panginoon. Sa John 14:6, sinabi nyo nga na I'm the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Nawa, Panginoon, na itong salita na ito, yung mga salita, O God, ay tumimo sa aming mga puso, O God. At malinawan namin, Panginoon, na walang ibang daan kundi kayo lamang, Panginoong Yesus. Patungo sa Ama, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We're thankful and grateful, Panginoon, sa umagang ito at ingatan mo bawat isa na ano pa mga gagawin namin sa umagang ito. Kayo nga, Panginoon, manguna, O God. At kayo ang magbigay sa amin ng kalakasan sa araw-araw, O God, Panginoon. Kaya muli, O God, maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Take the time to think of a holy rhyme. First I should take the time when I pray to find out what the Lord wants me to say. Just think with rhythm and rhyme. I can serve the Lord.